Ilang bahagi naman ng Araneta Avenue at E. Rodriguez sa Quezon City ang hindi madaanan kahapon ng mga sasakyan matapos malubog sa baha. At kumustahin natin ang sitwasyon doon ngayon, may ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Magandang tanghali, Rafi, Tina. Mula dito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue ay nakapenetrate na tayo. Dito naman sa Araneta Avenue, ito yung area ng Barangay Palayan. Halos karugtong lamang ito ng Barangay Damayang Lagi. Yung lugar, yung residential area na masyadong nalubog sa biglaang pagtaas ng tubig baha kahapon. Ngayon nang nakikita natin na Rafi Pia ay itong kahabaan ng Araneta Avenue ay punong-puno ng basura. Hindi pa rin naiaalis dito sa area yung mga 10-wheeler cargo truck na inabot ng pagtaas ng tubig baha kahapon. Nakabalandra ito sa gitna ng kahabaan ng kalsada. At sa mga sandali ito, pilit na kumikilos at nag-ooperate na yung mga towing company para isa-isa nang hilahin yung mga sasakyang nalubog at nakabalandra ng, dito sa gitna mismo ng Araneta Avenue. Rafi Pia, pagbitin ko lamang, hindi nakaligtas maging yung MMDA bus at ito ay inabot natin nakatagilid dito malapit sa kanto ng Araneta Avenue at ng E. Rodriguez. Nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon para makapenetrate at makapasok dito naman sa De Los Santos Medical Center. Ito yung pagamutan na talaga naman isa rin sa mga nalubog sa tubig baha kahapon. Ipinakita ng security personnel Rafi Pia ng De Los Santos Medical Center sa GMA News yung pader. Ito yung parang sisilbing dike ng ito yung bumigay makaraang umapaw at itulak ng pwersa ng tubig na nagmumula dyan sa San Juan River. Ayon doon sa ating mga nakausap, yung mga sasakyan ay hinigit kumulang 11 na. Ito yung kinabibilangan ng mga SUV, yung mga ordinaryong kotse. Meron pa tayong nakitang truck kanina na kasama sa mga lumubog. Lahat sila ngayon ay parang sinalaisan na parang baraha. Magkakapatol, merong nakatagilid. Narito sila ngayon sa parking lot naman ng De Los Santos Medical Center. Ayon doon sa isa sa mga may-ari ng kotse nating nakausap, ay talaga namang hindi na sila nakakilos nang biglang tumaas daw yung tubig. Wala na silang nagawa. Nasa third floor sila kahapon at pilit silang pinapalit ng security office at yung itong management ng De Los Santos Medical Center sa mas mataas na palapag. Sila ay inilipat ng mga kwarto para rin ligtas. Yung emergency room, Rafi Pia ng De Los Santos Medical Center ay apektado sa ngayon. Walang kuryente dito sa area, kaya ang proseso at ang operasyon ng ospital ay mano-mano. Dahilan para magtagal yung mga ina-admit na mga pasyente, maging yung mga umaalis, yung mga pwede lang yung binigyan ng go signal ng mga doktor para umalis na dito sa pagamutan. Masyadong apektado itong emergency room ng De Los Santos Medical Center at lahat ng mga kasangkapan na pang-medical ay inilabas ngayon dito sa kahabaan ng E. Rodriguez para naman sa isinasagawa nilang paglilinis. Nakapasok na rin yung amphibian vehicle ng Philippine Red Cross. Sila ngayon ay nagmo-monitor dito sa kahabaan ng Araneta Avenue at ayon sa ating mga panayam dito sa mga barangay officials ay humigit kumulang 15 talampakan yung taas ng baha na inabot nito kahapon. Nakasabit ngayon na Rafi Pia yung mga basura dito sa steel, yung parang mga steel structure ng MMDA na nasa gitna ng kahabaan ng Araneta Avenue. Rafi Pia. Kahapon doon sa video mo, may mga nakita tayong sasakyan na gumagana pa yung wiper. Ibig sabihin nito ay bigla na lang iniwan ng mga driver yung mga sasakyan ito? Yes. Nakausap natin, Rafi, yung mismong may-ari nitong Honda CR-V na inabutan natin nakasindi yung kanyang park light at gumagana yung kanyang wiper sa likurang salamin. Ayon sa kanya, nag-short circuit na raw. Nagkaroon na raw ng problema dahil nabasa na nga yung hood na kanyang sasakyan. Pumasok na doon sa circuit ng kanyang kuryente ng kanyang sasakyan, kaya nagmano-mano na ito, umilaw na, sumindi na yung wiper, pero siya naman daw ay ligtas. Hindi naman daw niya iniwan ito, sadyang nakaparada lamang at noong tumaas ang tubig ay wala na siya nagawa dahil mula doon sa 5th floor naman siya yung kanyang kamag-anak ay sa 5th floor naman nakakonfine ng ospital, hindi na rin siya pinababa ng security office. Yung mga kinatawan ng mga insurance company, ng mga sasakyan na narito at naiwan dito sa De Los Santos Medical Center ay narito na rin pakikipag-usap na doon sa kanilang mga kliyente para naman sa pag-claim ng insurance matapos na mangyari itong biglang pagtaas ng tubig. Rafi Pia. At Emil, yung nakita nating taxi na nakasubsob dyan, natanggal naman na yung mga nakaharang dyan sa kalsada dahil karamihan na nabanggit mo kanina ay nasa parking lot, yung mga nabalahaw na mga sasakyan.
Rafi, yung may-ari, banggitin ko lamang yung pangalan ng kumpanya ng may-ari nitong taxi na inabutan natin nakasubsob na lumubog, yung Alcopdi Taxi. Yung may-ari nito ay nakausap natin at narito siya kanina sa kaba ng E. Rodriguez. Tinatanta niya raw yung sitwasyon sa area dahil magpapadala na sila ng kanilang towing truck para maimalis na yung taxi. Rafi, Pia, yung palang taxi na ito ay hindi lamang isa, kundi dalawa. Kaya pala ito nakasubsob ay sa ilalim nito ng umupaan tubig ay meron pang isang taxi, bali dalawang magkaibabaw ito. So nagkapatong yung dalawang taxi, Emil? Dalawang taxi, tama Rafi, Pia. Tama yan. At yung driver naman daw nito wala. Talagang inabot lamang din sa paradahan kung saan iniwan ng driver yung kanilang mga taxi. Rafi, Pia. At sa ngayon nakikita natin putik yung pumalit dyan sa kalsada. Ligtas na ba itong daanan? Bagamat may mga nakikita tayong mga sasakyang dumaraan na. Dito mismo sa E. Rodriguez Avenue, kung manggagaling ka sa St. Luke's Medical Center patungo sa area ng Parawe at Maynila, makakalusot na yung mga ordinaryong sasakyan. Pero Rafi, dito, kung kakanan ka manggagaling ka ng E. Rodriguez Avenue, kakanan ka ng Araneta Avenue, patungo naman sa direksyon ng Quezon Avenue, yung mga ordinaryong sasakyan ay hindi pa makapasok. Yung ating crew cab ay nakapasok siya kanina dahil takip hanggang gulong yung level ng tubig. Pero Rafi, yung mga ordinaryong sasakyan sa ating palagay ay hindi pa kaya makapag-penetrate dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Bukod kasi doon sa taas pa rin ng tubig na hindi pa rin umuupa hanggang sa kasalukuyan, nakahampalan pa dito, Rafi, yung mga truck, yung mga cargo truck, pati na yung bus ng MMDA na sinasabing inanod at nagpatong-patong na dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Rafi. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil.